Ang storyang ito ay pinamagatang Chances Are Few, Episode 2 by Kier Andre. Simulan na natin ang kwento. Hi! Naniniwala ka na ba ngayon sa destiny? Akala ko pa nung una ay hindi ako ang kinakausap ng kung sino man ngayon nagsasalita. Kaya hindi ako lumingon. Nagulat na lang ako na may tumabi sa akin. At mas lalo pa akong nagulat nang makitang si Derek yun. Tapos nakangiti na naman siya sa akin. Hi Nat, namiss mo ako? Anya, sabay kindat. Hindi kaagad ako nakaimik at tinitigan ko lang siya. Ilang beses din akong kumurap-kurap para siguraduhin hindi ako namamalik mata. Teka, anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya nang makabawi na ako. Sabi kasi nila na follow your dreams. Kaya ayun, sinundan kita. Sabi pa ni Derek na may halong pa-cute pa. Isang masamang tingin lang ang binigay ko sa kanya bago ako tumayo at nagsimulang maglakad papunta sa set. Pakiramdam ko nga, siya ang magiging dahilan ng pagdami ng wrinkles ko sa mukha. Teka lang, bakit ba ang suplado mo? Narinig kong tanong ni Derek sa akin. Kaya ako napahinto at muli siyang hinarap. Well, kung hindi pa obvious, Totoy, wala akong balak patulan ng mga kakornihan mo. Yung mga banat mo at pagpapakute mo na mas lumang pa sa tastas ng panty ng lola ko. Hindi na ubra sa akin yan. Hindi ako interesado sa'yo. Maliwanag? Mahaba kong litanya. Pero hindi man lang nawala ang pagkakangiti niya sa akin. For now, hindi ka interesado. For now. Anya, nakitang-kita ang kumpiyansa sa sarili. Sinabayan pa yun ng kindat na talaga namang nagpalakas sa dating niya. Ang kaso, wrong timing na naman siya. Kung sa ibang pagkakataon niya siguro ginawa yun, siguro nakyutan pa sana ako sa kanya. Nainis lang ako sa mga oras na yun. Ganoon din kasi yung ginawang pangungulit sa akin ni Pete noon. At dahil kakita ko pa lamang na nakikipagharutan ng taksil kong boyfriend at ang ahas kong ex-best friend, kahit himala ay hindi makakatulong para matuwa ako sa ginagawa niya. You know what, Totoy? Go play with boys your age. Sabi ko sa kanya at akmang tatalikurin ko na sana siya nang bigla niyang binaba ang suot niyang shorts kasamang kanyang underwear. Naiskandalong napatingin ako sa paligid. What the hell are you doing? Iritado kong tanong sa kanya. Totoy ka kasi ng totoy. Nakakainsulto na. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Tuli na ako. Anya, sabay hawak pa sa may kalakihang nakabitin sa harapan niya. Na tila ba talagang ibinapakita niya sa akin yun. Anak ng putakte! Ano ba yun? Paanang bata? Tanong ko sa sarili ko. Pero agad ko ding pinilit na alisin sa isip ko yun. Ilang segundo rin natutok doon ang tingin ko bago ko natauhan. God, you're impossible! Frustrated kong sabi ko sa kanya. Tinalikuran at iniwan ko siya. Pakiramdam ko ay pulang-pulang mukha ko ng mga oras na yun. Malaki lang, imposible na agad. Saka, hindi ako si God. Pero, kung gusto mo, pwede kitang dalhin sa langit. Sabi pa niya nun, habang tumatawa. Hindi ko na lang siya nilingon. Sa awan ng Diyos, hindi na ako sinundan ni Derek nun.
naging abala na ako pagkatapos nun. Ilang na ilang pa nga ako dahil sa wala pa talagang balak umalis si Alfred. Kulang na lang ay kumalong siya kay Pete habang pinag-uusapan namin kung paano ang magiging takbo ng shoot. Ang maganda lang ay hindi siya sumasabat dahil kapag nagkataon, ako mismo ang kakaladkad sa kanya palabas ng director's tent. Magharutan sila kung gusto nila. Basta huwag lang maapekto ng trabaho ko dahil ibang usapan na yon. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap ni Pete nang bigla akong marinig ang usapan sa likuran namin. "Tissue," sabi ng isang boses, kaya napalingon ako. Nag-uusap pala ang dalawang PA sa likuran namin. Hindi mare, bimpo na yung nakalagay sa loob oh. Ang OA ng laki eh. Sagot naman nung isa. Parehas silang nakatingin sa monitor na nasa harapan namin ni Pete. Maging ako tuloy ay napatingin na din doon. "Nope, that's all him." Wala sa sariling nasabi ko sa pagkabigla. Kasama ang dalawa pang modelo ay kitang-kitang nakikipagbiruan si Derek sa isang makeup artist na walang ibang suot kundi isang puting bikini brief. Ganoon din naman ang suot ng dalawa dahil yun naman talaga ang ini-endorso. Pero halatang-halata na lamang si Derek kung umbok lang ang pag-uusapan. Mukha kasing puputok na ang suot nitong brief. Siguro kung hindi ko pa naramdaman ang mga tingin sa akin ay hindi ko pa lilingunin ang mga tao sa paligid ko. Tutok na tutok naman kasi ang mga mata ko sa umbok na yun. Kahit pa nga nakita ko na in all its naked glory. "What? Is there a problem?" Tanong ko sa kanila na nagpatay mali siya. Tinaasan lang ako ng kilay ni Pete na walang kangiti-ngiti. Sir Matthew, kilala niyo siya, sir?" Tanong noon ng isang PA sa akin. Obviously, punong-puno ng mali siyang komento ni Alfred. Tininan ko lang siya ng walang emosyon. Kahit na gusto ko siyang barahin. Iba kasi talaga ang dating ng komento niya eh. May halong panlalait at panghusga. Talagang basta mabigyan ng pagkakataon, gagawa at gagawa siya ng paraan para ipahiya ko. "Well, he flashed me earlier." Sabi ko, nang wala pa rin ka-emosyon. "Flashed?" Si Pete ang nagtanong at nakabusangot noon. "Oh, tinawag ko siyang Totoy. At para patunayan na hindi siya bata, ipinakita lang naman niya sa akin na tuli na siya. At bago pa man sila makapag-react ay, kinuha ko na yung cellphone ko at saka nag-dial para tawagan ng PA naming si Trish na nasa set at agad naman itong sumagot. "Trish, will you please change Derek's bikini to the black one? Because what he's wearing now is totally indecent. Give the other model the blonde one, the gray bikini. And then, get me some jeans that would fit all three of them. Same color." Sabi ko, sabay patay ko ng koneksyon. Bago pa man siya nakasagot, nakita ko sa monitor na nilapitan ni Trish Derek at ang isa pang modelo. "Can you do that?" Tanong sa akin ni Pete. Tinignan ko muna siya bago nagsalita. "I'm the boss here. Unless gusto mong paputulan ko yung titi ng modelo para lamang hindi magbukang porn ad ang commercial na to. Yun lang ang nakikita kong solusyon." "Pero Matthew, we need them in the white bikinis. Iyon ang nasa storyboard na na-approve ng kliyente." Angal ni Pete nun. "They will be, but with pants showing as much of the bikini without the pornish quality. At saka, wag mong problemahin ng kliyente. Ako ang bahalang mamblema doon. After all, that's my job, not yours." May katarayan kong sabi at saka ibinalik ang atensyon ko sa storyboard na tinitignan namin kanina. Hindi na din naman nagkomento si Pete noon. Natapos naman ang shoot ng walang problema. At para din matahimik lang si Pete,
Hinayaan ko siyang kunan pa rin ang original na plano na nakabikini lamang yung 3. Hindi ko na yun pinanood. Pagkatapos ng TV commercial shoot, kaagad ko nang ipinasunod yung photoshoot para sa print ad. Parehas lang din naman kasi yung setup eh. At dahil ang gusto ni Andrea katabi lang niya ako habang kumukuha siya, napilitan akong pumunta sa mismong set. Hindi ko alam na nakasunod pala sa akin sina Pete at Alfred. Agad ako niyakap ni Andrea na kakarating lang din niya. Hinalikan pa niya ako sa labi na normal naming ginagawa. Sorry babe ang traffic kasi sa EDSA eh. Sabi niya sa akin habang nakangiti. Loko ka talaga. Hindi ka dadaan ng EDSA para makarating ng Batangas. Kunwari kastigo ko sa kanya na tinawanan lang niya. Napansin ko nakatingin siya sa likuran ko. Kaya napatingin din ako. Napataas na lang ang kilay ko nang makita ko na sina Pete at Alfred pala yun. Ewan ko kung ano yung pumasok sa isip ni Andrea. At muli na naman akong kinabig at hinalikan ng madiin. Hindi ko alam kung anong paandar yun pero hinayaan ko na lang. Ano pa nga bang magagawa ko kung hawak na niya yung ulo ko, di ba? Holy shit! You're straight? Bulala sa isang boses na nasa kanan namin noon. Sa hindi ko malamang kadahilanan ay nakilala kong kay Derek yun. Kunot ang noong kumala sa akin at napatingin sa kanya si Andrea. Kaso, nakabikini brief na ulit na puti si Derek. Kaya parehas kami ni Andrea na doon sa pagitan ng hita niya. Humantong ang mga mata. Nakatayo siya sa tabi ng isang makeup artist pero sa amin nakatingin. Oh my God! I can see the head! Wala sa sariling bulalas si Andrea. Nagkatinginan pa kaming dalawa bago sabay natawa. Si Andrea nang sumugot kay Derek. Well, I can be straight for you, honey. Sabi niya, pero halatang nagbibiro. Sabay tingin ulit sa nakaumbok sa harapan ni Derek. Maging ang crew tuloy ay napatawa ng wala sa oras. Alam naman kasi ng lahat na isang lesbian si Andrea. Sorry maganda ka pero hindi ako interesado sa iyo eh. Diretsa ang sabi ni Derek. Sabay tingin sa akin. Napataas lang ang kilay ni Andrea. Pero halatang na-amuse. Pinandilatan ko lang ang bruha nang ako naman ang tinignan nito ng isang makahulugan. Hey Nat, wag mo akong kinakaliwa. Sa akin ka lang. Sabi pa ni Derek bago siya lumapit sa akin at saka ako biglang hinilikan. Hindi kagad ako nakareact dahil hindi ko talaga yun inaasahan. See? He's mine. Sabi pa niya bago parang batang nagmamadaling lumayo siya sa akin. Nakatulalang napasunod lang ako sa kanya ng tingin. Nag-peace sign pa siya bago niya muling nilapitan yung makeup artist na katabi niya kanina para maituloy ang pag-aayos nito sa kanya. Pagbaling ko ng tingin kay Andrea ay isang makahulugang ngiti ang binuwad niya sa akin. I know, mahabang kwento. Sabi ko na lang. Kaso, lalong nanlaki ang mga mata niya. Oh, bakit ganyan yung reaksyon mo sa akin, Andrea? Saktan kita dyan eh. Sabi ko sa kanya ng paangil. Bakit? Wala naman ako sinasabi Nakatingin lang ako sa'yo, Matthew. Leche, hindi mo kailangan magsalita para makita ko kung ano yung iniisip ng madumi mong utak. Sabi ko sa kanya na lalo niyang itinatawa. Natawa na lang din ako nang wala sa oras nun. Are you dating him? Maya-maya ay narinig kong tanong ni Pete. Nawala sa isip ko na nandun sila. Sasagot na sana ako pero naunahan ako ni Andrea. At ano naman pakialam mo, Pete?
Mataray niyang tanong. Hindi nakasagot si Pete noon. Dahil siguro napahiya siya. Nagmamadaling umalis. Palingon-lingon naman sa amin na sumunod si Alfred. Ay, you know what, Matthew? I hate those guys. Anunsyo pa ni Andrea. Mabilis namang natapos yung photoshoot. Hindi na rin naman umeksena si Derek kaya naging maayos ang lahat hanggang sa matapos yun. Dahil kailangan ko ang bantayan ng pagsasettle ng bill namin sa resort, hinayaan ko nang mauna ang mga crew namin pabalik ng Manila. Dala ko naman kasi yung kotse ko kaya hindi ako mamomroblema sa pag-uwi. Nauna na rin magpaalam si Andrea dahil may shoot pa daw siya sa kabilang resort. Nang maayos namin ni Trish ang lahat, sabay na kami naglakad papunta sa parking lot. Naghihintay na din sa kanya yung boyfriend niya doon. Kinausap ko na din siya at binili niya na sa dapat gawin sa mga files na nakuha na namin ng araw na yon. Siya kasi ang magdadala ng mga raw files sa editing team. Trish, sinasabi ko sa iyo bantayan mo ang pag-i-edit. Mapapatay talaga kita pag pumali yan. Sabi ko pa sa kanya. Yes boss, wala pong problema. Ako na pong bahala. Sabi niya sa akin na nakangiti. Ginulo ko pa ang buhok niya bago ko siya hinayaang lapitan ng boyfriend niya na nag-aantay. Tinignan ko silang dalawa bago ako dumiretso sa kinalalagyan ng kotse ko. Nasa bandang dulo kasi yun ng parking lot at hindi agad makikita. Napakunot na lang noo ko nang makita kong nakatayo doon si Derek. Nakaitim na tank top lamang ito at saka board shorts na kulay cream at saka sleepers. Litaw na litaw tuloy ang ganda ng katawan niya at ang mabalahibo niyang mga binti. Ang tagal mo naman, Nat. Gutom na ako eh. Bungad yung reklamo sa akin. Ha? At problema ko yun dahil pabalang kong tanong sa kanya. Dahil wala kang choice kundi problemahin yun. I'm demanding na problemahin mo yun. Inantay kaya kita. Sabi lang niya sa akin habang nakangiti. Natawa na lang ako sa kakulitan niya. In fairness, ang cute niya lang. Sabi ng isang parte ng utak ko. You know what, Derek? You're crazy. Sabi ko, napailing-iling. Tinitigan pa niya ako ng matagal bago siya nagsalita. Oh, I'm crazy for you. Sabi niya sa akin noong pakanta, pero sintonado. Napatanga ako sandali sa kanya bago ako napahalgalpak ng tuluyan. Oh my God! That's so corny. It should be illegal. Sabi ko, habang hinahabol ko ang paghinga ko dahil sa kakatawa. Teka, why you're still here anyway? May sasakyan ka bandala? Tanong ko kay Derek noon. Wala eh. Hindi kasi ako marunong mag-drive. Pero sabi ni Miss Andrea, dala mo daw yung kotse mo. Nakangiti niyang sagot sa akin. You don't put the word miss before the first name unless bubuin mo yung pangalan ng tao. Pagtatama ako sa kanya. At sinabi din niyang, gagawin mo yan? Natatawa niyang sabi. Bakit? Close kayo? Nagpa-cute pa ang hayop bago ako sinagot. Slight lang. Pero sabi niya kasi, boto daw siya sa ating dalawa. Kita mo yun? Hindi pa nagsisimula. May fans club na ako. Alam mo, ako din, Nat. Boto sa ating dalawa. So, tayo na? Hindi na lang ako nagkomento sa mga sinabi niya. At binuksan ko na lang yung pintuan ng kotse ko. Sinubukan din niyang buksan ang pintuan sa may passenger side pero hindi niya yung nabuksan. Pumasok ako sa loob ng kotse at agad niyang sinara ang pintuan. Katok siya ng katok sa may bintana pero hindi ko siya pinapansin. Okay, happy Easter Sunday everyone. I hope all of you guys are doing well.
let us celebrate the resurrection day of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Yan. So, balik tayo dun sa story ni Matthew and Derek, no? Ako lang ba yung kinikilig sa pagiging masungit ni Matthew tapos yung way ng pagsusuy ni Derek sa kanya? Abangan nyo guys ang mas nakakakilig pa na tagpo at eksena ng Chances Are Few. Syempre, dito lang yan sa channel natin. And you may share your personal experience sa iambrensantiago@gmail.com. At kung nagustuhan mo ang story natin, huwag mong kalimutang i-hit ang like button, mag-comment at syempre mag-subscribe para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang guys at maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.